Natinig nila ang pagbalya ng pinto kaya napatakbo sila papunta sa likod ng bahay. "Buksan niyo ito sa ngalan ng hari!" Sigaw ng gwardya sa labas. Lumabas sa likurang bahagi sina Javier at Isabel at pinagmasdan ng bahay ni Isabel mula sa kanto. "Paano mo nalaman na pupunta sila para sa akin?" Tanong ni Isabel kay Javier. "Ako ang lingkod ni Prinsipe Jericho," sagot ni Javier. "Mukhang nilagay mo ang sarili mo sa malaking panganib. Pero salamat," wika ni Isabel. "Pasensya na, hindi ko sila natulungan lahat," malungkot na sabi ni Javier. "Mas mabuting umalis na tayo," sambit ni Isabel pero pinigilan ito ni Javier. "Hindi, teka, kailangan ko ng tulong mo. Naghahanap ako ng paraan para mahanap ang mga druid," pahayag ni Javier. "Wala akong alam sa kanila," sagot ni Isabel. "Hindi mo na kailangan magsinungaling," saad ni Javier. "Hindi ako nagsisinungaling," tugon ni Isabel. "Pakiusap, kundi dahil sa akin naaresto ka na sana. Alam mo namang hindi ako espiya ng hari. Kaibigan ako ng mga druid. Kailangan ko ng tulong nila." Lintaya ni Javier. Natahimik sandali si Isabel. May punto naman si Javier at ramdam ng babae na mukhang mapagkakatiwalaan naman siya base sa sinasabi ng mga mata niya. "Anong gusto mong malaman?" ani ni Isabel. Napangiti si Javier. Pagsapit ng gabi, binuksan ni Raya ang pinto para makapasok si Javier. May hawak na bote si Javier at ipinakita ito kay Raya na nakatayo lang sa may pintuan. "Inutusan ako ni Tiyo na dalhin to." Hindi makatingin ng diretso si Javier kay Raya. Nagigilty pa rin siya sa nangyari kahapon. "Hindi ko kailangan ng anumang gamot. Salamat," wika ni Raya. Yumuko lang si Javier pero biglang nagsalita ang prinsesa. "Javier, huwag mo sanang pansinin ang sinabi ko kahapon. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Baka nabalisa lang ako," dagdag ni Raya. "Alam ko, at di ko sinabi sa kahit kanino," sagot ni Javier. "Pasensya na. Kadalasan kasi si Michelle ang sumasama sa akin kapag ganito ako." Hindi na napigilan ni Raya ang emosyon. Naglakad ito papunta sa kama upang ikubli ang mga luha. "Naku, hindi ko na iniisip yan. Pero baka sa pagkakataong ito makatulong na ako," sambit bigla ni Javier. Natigilan naman si Raya. "Mukhang duda ako dyan," sagot ng prinsesa. "Magugulat ka rito." Sinara ni Javier ang pinto. "Naiintindihan ko. Napagtanto ko kung gaano nakakatakot ang lahat ng ito para sa'yo, lalo na para sa kalagayan mo." "Ba't ka ba nag-aalala sa akin?" Humarap si Raya kay Javier. "Ikaw ang anak ng hari. Alam mo ang pagkamuhi niya sa Salamanca kaysa sa sino man," tugon ni Javier. "Yan ba ang tingin mong nangyayari sa akin? Ang mga panaginip? Ang apoy? Akala mo Salamanca?" Medyo tumaas ang tono ni Raya. "Hindi ganyan ang sinasabi ko." Kalmado lang si Javier. "Ngunit marahil ito ay," sabi ng prinsesa. "Hindi ko alam ang sagot. Ngunit may mga taong nakakaalam," wika ni Javier. "Sino?" Nasurpresa si Raya. "Ang mga druid. Tutulungan nila ang mga katulad mo." Lumapit siya kay Raya. "Walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na ipakita ang kanilang mukha sa akin," sambit naman ni Raya. "Maaaring tama ka," ani ni Javier. Yumuko si Raya at animoy nawalan ng pag-asa. "Ngunit alam ko kung saan sila mahahanap," pahayag ni Javier. Napalingon sa kanya si Raya. Kinabukasan, tumutunog ng sabay-sabay ang mga kampana sa loob ng kastilyo. Ito'y isang senyales ng alarma. Pinaghahanap ng mga kawal si Raya sa bawat sulok ng palasyo, subalit bigo nilang matagpuan ng prinsesa. "Naghalugog na ng mga bantay ang buong kastilyo,"
ngunit wala silang makitang bakas niya. Report ni Jericho sa hari. Harangan ng lungsod. Walang papasok o lalabas. Maliwanag! Utos ni Haring Argo. Pinapunta niyo raw ako, kamahalan. Ani ni Mang Rigor na kakapasok lang sa silid ni Raya. Oo. Anong oras mo hinatid ang pampatulog kay Raya? Tanong ni Haring Argo. Ano? Di makasagot si Mang Rigor. Dahil lang totoo, hindi naman niya dinalhan na mga gamot ang prinsesa kagabi. Sinabi ng mga gwardya na inihatid ito ni Javier pagkatapos niyang lumabas ng silid. Sabat ni Jericho. Napatingin rito si Mang Rigor. Ligtas kaya siya? Anang ng hari. Oo, mukhang ipagpalagay na natin ganun nga. Sagot ni Mang Rigor. Lumabas sa silid si Haring Argo at pinuntahan naman ni Mang Rigor si Javier sa bahay. Hinawakan niya ang balikat ni Javier at pinakita ang bote ng potion na may kulay pulang likido sa loob. Hindi ko sinabing dalhin mo to kay Raya kagabi. Seryoso ang mukha ni Mang Rigor. Di makasagot ang binata. Napalunok ito ng laway. Kaya nahalata tuloy ni Mang Rigor na may kabalbalan na namang ginawa ang pamangkin. Gumamit ako ng ilang inisyatiba. Akala ko matutuwa ka. Palusot ni Javier. Ang mga babalang kampana ay tumutunog dahil iniisip ni Argo na dinukot si Raya. At nakikita ko mukhang di ka masyado nag-aalala. Wika ni Mang Rigor. Kaya niya nang alagaan ang sarili niya. Sagot ni Javier. Javier, anong ginawa mo? Galit na tanong ni Mang Rigor. Yung bagay na tinanggihan mo, tinulungan ko siya. Diretsong sagot ng binata. Matatapos na ito ngayon. Ang buhay ng ibang tao ay nasa panganib. Kasama na si Raya kapag hindi siya nakabalik sa palasyo. Ngayon, nasaan siya? Tanong ni Mang Rigor. Pumunta siya sa gubat ng Asitir para hanapin ang mga druid. Pahayag ni Javier. Sinabi ko sa'yo na huwag kang makisali sa gulo. Galit na sabi ni Mang Rigor. Kinailangan kong gawin dahil hindi mo naman kinikilala na may kakayahan din siya. Katwiran naman ni Javier. Para sa magandang dahilan. Mataas na boses ng matanda. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo mauunawaan kung ano ito. Ang mga taon bago ako dumating dito ay ang pinakamalungkot sa buhay ko. Lintaya ni Javier. Si Raya ang anak ng hari. Ang kanyang sitwasyon ay ganap na naiiba sa'yo. Tugon naman ni Mang Rigor. Alam ko, nakuha na kita. Naiiba nga siya. Sarcastic na sabi ni Javier. Lagi kong inaalagaan na mabuti si Raya. Turan pa ng matanda. Hindi ito pareho. Lahat ng mabuti at tama tungkol sa mahika ay natutunan ko sa iyo. Wala akong silbi nung wala ka, tiyo. Gaya niya ngayon. Naiintindihan mo ba kung bakit ko ginawa yun? Ani ni Javier. Tumango ang tiyuhin. Oo, alam ko. Ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi ako natatakot sa mga aring kahihinatnan nito. Sagot ni Mang Rigor. Nababahala siyang maaaring malagay sa alanganin ang buhay ni Raya kapag ang mga masasamang druid ang nakasalamuha nito. Nakakatiyak siyang lalasunin ng mga ito ang isip ng prinsesa at ipapamukha sa kanya ang realidad, kung sino siya at kung anong kakayahang meron siya. Samantala, papalubog na ang araw at naglalakad pa rin si Raya sa kakahuyan na nakasuot na matingkad na pulang balabal. Naririnig niya ang mga nakakatakot na huni ng mga nilalang sa paligid, kaya mas binilisan pa niya ang paglalakad sa gubat. Sa kabilang dako, kasalukuyang nasa council chamber si Mang Rigor, matapos ulit itong ipatawag ng hari upang magdeklara ng utos dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang prinsesa. Nakatayo si Jericho sa harap niya habang nasa tabi lang din ang magtiyuhin kasama ang mga kabalyero at ang royal court.
Naaresto niyo na ba ang lahat? Tanong ni Haring Argo kay Jericho. Malapit na. Ang ilan ay nagpunta sa kakawiyan. Sagot ng prinsipe. Mag-issue ng proklamasyon. Lahat ng mga bilanggo ay papatayin, maliban kung ang aking anak ay may babalik nila sa Terra Veda. Makapangyarihang utos ng hari. Aayusin ko, kamahalan. Wika ni Jericho. Natulala si Javier sa anunsyo at napag-isip-isip niyang mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa ginawa niya. Dahil dito, kailangan niyang maibalik si Raya sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, lumabas si Javier sa silid at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Subalit nabangga niya ang isang mesa. Nayanig ang mga bagay na nakalapag dito at sabay-sabay na nahulog. Napausal agad si Javier bago pa man bumagsak ang mga ito sa sahig. Pinigilan ng spell ang ilang gamit mula sa pagbagsak. Pinalutang niya sa hangin ang pitsyel at lampara at maingat na nilapag sa mesa. Subalit nakaligtaan niya ang walis na isandig sa upuan kaya bumagsak ito sa sahig. Nagdulot ito ng ingay na naging dahilan naman ng paggalaw ni Mang Rigor sa higaan. Napalunok si Javier dahil akala niya ay magigising na ang tiyuhin, pero bumalik din ito sa pagtulog nang pumasok ang malamig na hangin at niyakap ang matanda. Napabugan ng hangin si Javier. Mabilis siyang lumabas ng bahay at pagkababa niya sa may Griffin staircase ay nadatnan niya ang dalawang gwardya na nagbabantay sa ilalim ng kastilyo. Lumapit si Javier sa nakaupong mga gwardya sabay umusal ng spell. Pinaliyab niya ng husto ang apoy sa sulo na nakasabit sa dingding upang takutin ang mga gwardya. Nabuwal sa upuan ang mga ito sa takot nang kumalat pa ang apoy sa paligid. Nagtatatakbo sila papasok sa selda. Dahil dito, malayang nakadaan si Javier at dali-daling kumaripas patungo sa tunnel kung saan ito ang ginagawang ramparts ni Jericho upang itakas noon si Elias sa Terra Veda. Lumapit siya sa rehas na bakal sa dulo ng lagusan sa hangganan ng kastilyo. Umusal muli ng spell si Javier at gamit ang mahika ay pinasabog niya ang rehas na bakal. Pags! Animoy binomba ng kanyon ng rehas nang kumalat ito sa tunnel at dali-daling pumuslit si Javier palabas. Samantala, gabi na pero patuloy pa ring binabagtas ni Raya ang gubat. At habang tahimik na naglalakad ay biglang narinig na naman ni Raya ang nakakatakot na huni ng mga nilalang. Marami siyang namataan na paggalaw ng dahon at mga kaluskos sa paligid. At sa tansya niya ay di lang isa o dalawa ang bilang ng mga ito. Patuloy lang sa paglalakad si Raya pero laking gulat niya nang biglang inatake siya ng mga serket o dambuhalang alakdan. Nabuwal sa takot si Raya at pagapang siyang umatras, subalit pinalibutan kaagad siya ng mga serket. Napasigaw si Raya sa takot at inakalang katapusan na niya, pero sa hindi malamang dahilan ay biglang dumating ang isang lalaking nakabalabal din at tinulungan si Raya. Binuhat niya ito kaagad at nang ito'y mahimatay sa kagat ng isang serket. "Halika, Javier! Bumangon ka na sa kama!" Tawag ni Mang Rigor habang naglalampaso siya sa sahig pagsapit ng umaga. Sinandig niya sa alsante ang map at pinuntahan ng silid ng pamangkin. "Mahuhuli ka na sa trabaho, Javier!" Ani ni Mang Rigor, subalit wala na ang pamangkin niya sa loob. Sa kabilang dako, makikita naglalakad si Javier sa malawak na lambak habang pasan-pasan niya sa likod ang kanyang bag. Ilang sandali pa ay nakarating din siya sa gubat kung saan inatake kagabi si Raya ng mga serket. Samantala, nagising naman si Raya nang may humaplos sa kanyang noo ng tela. "Hindi kita sasaktan," wika ni Roman. Napadaing sa sakit si Raya. "Masakit ang binti mo. Subukan mo munang wag igalaw."
Payo pa ni Roman. Anong nangyari? Tanong ni Raya. Tusok ka ng kamandag ng circuit. Lumapit ako para tumulong. Roman ang aking pangalan. Kumalma ka lang, Raya. Ligtas ka na ngayon. Mahabang paliwanag ni Roman. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Taka agad ni Raya. Biglang sumulpot si Elias at kinausap si Raya gamit lang ang isipan. Ako ang nagsabi. Wika ng batang druid. Ikaw? Gulat ni Raya. Nang sumalakay sa iyo ang circuit kagabi, naramdaman ni Elias ang iyong pagkabalisa sa kanyang isipan. Pahayag ni Roman. Napatingin si Raya kay Elias. Kumusta ka na, Raya? Anang ng bata. Narinig mo ba yun? Paano mo nagawa yun? Tanong ni Raya kay Elias dahil nakakapagsalita ito gamit lang ang isipan. Hindi natin palaging kailangan ng mga salita para magsalita sa isa't isa. Saad ni Roman. Kaya kitang alagaan ngayon, gaya ng ginawa mo sa akin. Sambit naman ni Elias habang nakangiti kay Raya. Sa palasyo, ininspeksyon ni na Jericho, Haring Argo, Mang Rigor at ng mga gwardya ang tunnel gate na pinasabog ni Javier ang mga bisagra nito. May ilang kalituhan kung paano ito nasira sa itsura ng mga markang ito. Tinuro ni Jericho ang mga bakas at scratch sa gate. Walang kalituhan dyan. Posibleng gawa ito ng mahika. Ang parehong mahika na ginamit upang pasilabin ng apoy sa silid ni Raya. Saan patungo ang bakas na ito? Tanong ng hari. Sa kagubatan ng Asitir. Sagot ni Jericho. Matagal na kaming may hinala na ang mga druid ang nagtatago doon. Wika ng hari. Dadalin tayo ng bakas papunta sa kanila. Saad ni Jericho. Huwag kang kumuha ng bilanggo. Oras na para burahin ang mga druid sa mundong ito. Para sa kaligtasan ng lahat. Umalis si Haring Argo at lumingon naman si Jericho kay Mang Rigor. Nasaan si Javier? Tanong ni Jericho. May sakit siya eh. Hindi maayos ang pakiramdam niya. Palusot ng manggagamot. Galit pa rin siya kay Raya, di ba? Sundot pa ni Jericho. Umiling si Mang Rigor. Lahat tayo. Makahulugang sabi nito. Sabihin mo sa kanya na labanan niya ang sakit, hilahin ang sarili at bumalik sa trabaho. Sabay alis ni Jericho at nagpunta sa drawbridge. Ilang sandali ang nakalipas, makikitang lumabas sa tarangkahan ang mga gwardya sa Terraveda kasama ang mga aso. Mula naman sa kakahuyan, inabot na ng gabi sa paglalakbay si Javier at nagsindi na lang siya ng apoy gamit ang mahika para magsilbing liwanag niya sa gabi. Maya-maya pa ay nakarinig si Javier ng malayong boses o hindi bababa sa isang mishmash na dialogo mula sa kanlurang bahagi ng kakahuyan. Sino yan? Tanong ni Javier sa pamamagitan ng telapi at sinagot din siya gamit din ito. Anong gusto mong malaman? Ani ni Roman. Nakarating si Mang Rigor sa council chamber. Malalim na ang gabi pero naghihintay pa rin ng resulta ng investigasyon si Haring Argo mula sa pagkakadukot di umano ng kanyang anak na si Prinsesa Raya. Binuksan ng pinto si Mang Rigor ng isang kawal at pinapasok sa loob kung saan balisang naghihintay ang hari sa sala. May mensahe ka na ba galing kay Jericho? Tanong ni Haring Argo. Wala pa po sa ngayon, kamahalan. Ngunit hindi pa sila nagtatagal. Sagot ng matanda. Oo, siyempre. Sambit ng hari. Bakit ka sigurado na siya ay dinukot? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Ano pang posibilidad sa tingin mo ang meron? Balik tanong ni Haring Argo. Nalungkot siguro siya pagkatapos ng sunog. Kaya siya umalis ng kusa. Tugon ni Mang Rigor at sumandig sa isang haligi.
Hindi ganyan ang ugali ni Raya. Sa lahat ng mga taon niya, hindi ko siya nakitang tumakbo mula sa anumang bagay, kahit na masyadong hinahabol ng kanyang inay na namayapa na. Paliwanag ni Haring Argo. Hindi mo binigo si Athena. Inalagaan mong mabuti ang mga anak mo. Ginagawa mo ang iyong makakaya para maging ligtas sila. Wika ni Mang Rigor. Ngayon ganito na siya. Kung siya ay mamamatay, isang malaking bahagi sa akin ang mamamatay kasama niya. Makahulog ang sabi ng hari. Tumangulang si Mang Rigor. Inabutan na ng sikat ng araw sina Jericho sa paggalugad sa gubat habang sinusundan ang trail ni Raya kung saan ito huling pumasok. Nakarating na rin siya sa malawak na lambak kasama ang mga kawal na may dalang mga aso na malalakas ang pangamoy at pangdama. Samantala, ilang metro na lang ay mararating na rin ni Javier ang kampo ng mga druid. Patuloy lang siya sa paglalakbay at tinatahak lang niya ang daan kung saan niya narinig ang boses ni Roman. Ito ang ginawa niyang tracker para mabilis na matunton ang pinagkukutaan ng mga druid. Pumasok si Roman sa tent ni Raya upang suriin ang lagay ng prinsesa at naabutan niya itong nakaupo sa kama habang nagtitimpla ng tsaa. Ngumiti si Raya nang makita siya nito. Mukhang napasarap yata ang tulog mo. Nakangiting tanong ni Roman. Mas mahusay kaysa sa nagawa ko ng mga taon sa palasyo. Sagot ng prinsesa. Dito sa lugar na to, mas mararamdaman mong parang nasa bahay ka lang. Inabutan ni Roman ng makapal na balabal si Raya. Sa kabilang dako, nakapasok na ang grupo ni Jericho sa gubat at patuloy na sinusundan ang landas ni Raya kasama ang mga kawal niya at ang mga aso. Lumapit naman si Javier sa kampo ng mga druid, ngunit nagtago ito sa isang puno kung saan hindi siya agad mapapansin ng iba. Pinagmasdan niya ang paligid. Nakikita niya ang mga kauri ni Elias na tahimik lang nag-uusap sa labas ng kanilang mga tent habang ang iba ay nagluluto ng pagkain sa kanilang almusal. Maya-maya pa ay namataan niyang lumabas sa isang tent na gawa sa nipa at pinagtagpi-tagping kawayan si Roman na naglalakad kasama si Raya. Hinubad ni Javier ang bag sa likod niya at ikinubli sa mga halaman. Nagulat sila na makita ka rito. Napansin mo ba kung paano sila tumingin? Medyo natatakot. Dahil alam nila na ipapapatay kami ng iyong ama sa oras na dumating dito ang kapatid mo. Wika ni Roman kay Raya. Wala silang dapat ikatakot sa akin. Dahil hindi ako nakikihati sa pagkamuhi ng aking ama. Samahi ka. Sagot ni Raya. Ang akala nga namin ay hindi mo ito gagawin. Ang kagubatang ito ay lubhang mapanganib. Napakalayo nito mula sa Terra Veda. Kaya anong nagdala sa'yo rito para dumayo? Seryosong tanong ni Roman at huminto sila. Naghahanap ng mga sagot. Sana'y maibigay sa akin ito ng mga druid. Tugon ni Raya. Halika. Hinakay ni Roman si Raya. Natagpuan naman ni Jericho ang campfire ni Javier. Patuloy pa ring lumiliyab ang apoy sa bonfire. Indikasyon na kakaalis lang dito ng may-ari. Binusising maigi ni Jericho ang trail at napansin niya ang bakas na mga paa patungong kanluran. Tumayo si Jericho at sumenyas. Magpatuloy na tayo! Nasa malapit na lang sila! Ani ni Jericho sabay sumakay ng kabayo. Nagpasya si Javier na pumasok sa druid camp. Maingat itong lumusot sa sampayan at dahan-dahang lumapit sa isang tolka kung saan niya nakitang pumasok ang dalawa. Sumilip siya sa loob at nakitang nakaupo sina Roman at Raya sa higaan na gawa sa kawayan. Tahimik na nakinig si Javier sa pag-uusap ng dalawa. Anong gusto mong malaman? Ani ni Roman. Bakit nakikita akong hinaharap sa aking mga panaginip?
at kung bakit ko nagagawa ang mga bagay na imposibleng gawin gamit lang ang isip. Sunod-sunod na tanong ni Raya. Ang mga taong may kayang gawin ito ay kakaunti na lang at malayo sa pagitan. Ang ibig kong sabihin ay may natatangi kang regalo, Raya. Sagot ni Roman. Mahay ka ba ito? Tanong muli ni Raya. Oo, isang uri. Ngunit aabutin ng maraming taon bago mo ito lubos na maunawaan, lalo na't kapag ito ay iyong ginamit. Ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Wika ni Roman. Kapag nalaman ng aking ama na ako'y ganito, siguradong papatayin din niya ako. Natatakot na sabi ni Raya. Hindi niya ito gagawin. Sambit ni Roman. Pero paano kung... Naputol sa pagsasalita si Raya nang magsalita muli si Roman. Hindi namin nahayaang mangyari yun. Ligtas ka rito. Hindi ka dapat matakot kay Argo. Dapat maawa ka sa kanya. Turan ng lalaki. Maawa? Bakit? Pagtataka naman ni Raya. Dahil siya ay isang baliw na tao. Nilamon na siya ng takot. Ang kanyang pagkamuhi sa mahika ay nagtulak ng kasamaan sa kanyang puso. Medyo galit na pagkasabi ni Roman. Palagi niyang tinatatak sa aking isipan na ang mahika ay masama, na sinisira nito ang iyong kaluluwa. Pahayag ni Raya. Sinasabi sa ito ni Argo dahil lamang sa pinag-utos niya ito. Hindi ito ginagawa. Sa kalaunan, malalaman mo na ang mahika ay hindi isang madilim na sining na dapat itago sa lihim ng pagkatao. Maaari itong maging isang puwersa para sa kabutihan. Umalis si Roman sa tent at napaisip naman ng malalim si Raya. Mukhang unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang lahat. Kung sino siya at anong pagkataong meron siya. Subalit ang labis na pinagtataka niya ay kung paano siya nagkaroon nito. Isa din bang mangkukulam ang kanilang ina? Ito ang pinakamalaking katanungan sa isipan ni Raya na nakalimutan niyang itanong kay Roman. Narating ni Jericho at ng mga gwardya ang kakahuyan malapit sa Druid Camp at nakitang mula sa di kalayuan ng usok sa kanilang mga apoy. Tandaan ang utos ng hari. Wala tayong huhulihin. Lahat papaslangin. Utos ni Jericho. Mula naman sa tolda ni Raya ay pumasok ng palihim si Javier. Nagulat ang prinsesa nang makita siya at napatayo ito sa kinauupuan. Javier, anong ginagawa mo dito? Gulat ni Raya. Lumapit ito kay Javier. Naparito ako para ibalik ka sa Terra Veda. Sagot ng binata. Kung gayon, ikinalulungkot ko dahil nagkaroon ka ng isang nasahing na paglalakbay. Hindi na ako babalik sa Terra Veda kahit ano pa ang sabihin mo. Wika ni Raya. Kailangan mong bumalik, prinsesa! Pagdidiin ni Javier at takmang hahawakan si Raya, ngunit lumayo ito sa kanya. Bakit? Ikaw ang nagsabi na dapat kong hanapin ang mga druid, di ba? Saad ni Raya. Hindi ko napagtanto agad ang magiging epekto nito. Patawarin mo ko. Tugon ni Javier. Anong mga epekto? Pagtataka ng prinsesa. Iniisip ng hari na dinukot ka ng mga druid. Paliwanag ni Javier na siyang ikinagimbal ni Raya. At naisip niya agad na tiyak na ipapadala ng kanyang ama si Jericho upang mabawi siya sa mga druid. Samantala, dumaan si Jericho sa makipot na bato habang maingat na pinakikiramdaman ng paligid. Medyo nakakatakot ang pinasukan nilang lugar at wala silang maramdamang hayop o huni ng ibon sa paligid. Palinga-linga sila sa iba't ibang direksyon kung sakaling may nakaambang panganib ang bumulaga at nakahanda na sila para sagupain ang mga ito. Maya-maya pa ay nakarating sila sa masukal na kakahuyan. Nagpasyang magtago ang grupo sa mga nagtataasang damo sa paligid nang malocate na nila ang kuta at naghintay muna ng pagkakataon para umatake sa kampo. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nahahanap.
Dose-dose ng tao ang inaresto niya. Papatayin niya silang lahat. Pahayag ni Javier. Kung babalik ako, parehong kapalaran na naghihintay sa amin. Hindi kailangan malaman ni Ama ang tungkol dito. Hindi mo ito sasabihin sa kanya. Maliwanag ba? Ma-otoridad na utos ni Raya. Umiling si Javier. Patawarin mo ko. Hindi na ako babalik. Ito na ang aking pamilya. Katulad ko sila. Hindi ako nag-iisa dito. Naiintindihan mo ba? Medyo naiiyak na sabi ni Raya. Mas mainam kung babalik ka. Maililigtas mo pa sila. Pangungulit ni Javier. Biglang pumasok si Roman sa tent at nagulat ito nang makita si Javier. Tumingin siya kay Raya. Kailangan na nating umalis. Sino ka? Binaling ni Roman ang tingin kay Javier. Ayos lang, Roman. Kaibigan ko siya. Anong problema? Tanong ng prinsesa. Si Jericho at ang kanyang tauhan ay narito na. Mukhang dinala siya sa atin ng iyong kaibigan. Wika ni Roman at napatingin silang dalawa ni Raya kay Javier. Mula naman sa labas, nagsipulasan ang mga druids at sinubukan takasan si Jericho at ang mga gwardya. Ang ilang kalalakihan sa kampo ay napilitang lumaban upang makatakas ang mahihina sa kanila. Nakipagsagupa sila sa grupo ni Jericho gamit ang espada, sibat, mga pana ay lumaban sila ng patayan. At habang nagkakagulo ang mga ito ay lumabas sina Roman sa tent pero sinundan sila ni Javier. Inikot ni Javier ang paligid. Patuloy lang ang labanan ng mga druid at ang grupo ni Jericho. Subalit sa hindi inaasahang tagpo ay nag-cross muli ang landas ni Javier at Elias nang magawi ang tingin niya sa mga druid na tumatakbo sa timog bahagi. Nakita muli ni Javier ang malaanghel at inosenteng mukha ng batang si Elias. Kamusta na, Abner? Bati ni Elias kay Javier gamit ang telepathy. Natulala si Javier at hindi nakareak agad. Tumakbo si Elias papunta kina Raya pero hinabol ito ni Javier. Matapos patumbahin ni Jericho ang grupo ng mga druid ay nakita niya sina Elias at Roman na tinutulungang akayin si Raya na tumakbo. Nandito sila! Sigaw ni Jericho at hinabol nila sila Elias. Naabutan naman ni Javier sina Roman kasama sina Elias at Raya. At habang tumatakbo ay biglang natapilok sa isang ugat ng puno si Raya at agad na bumagsak sa lupa. Kailangan natin magpatuloy! Wika ni Roman nang itayo si Raya. Ang binti ko, sobrang sakit. Daing ni Raya habang namimilipit ito sa sakit. Nag-alala naman ng husto si Javier at umisip ng paraan. Susubukan kong gumawa ng paraan. Lilituin ko sila. Sambit ni Javier. Hindi, Javier. Mapapahamak ka. Tutol ng prinsesa. Pero ngumiti lang dito si Javier. Tumuloy na kayo. Kasalanan ko kaya sila nandito. Takbo na! Takbo! Pagtataboy ng binata kina Raya. Hindi ko ito makakalimutan. Maluhaluhang sabi ni Raya habang inaalalayan siya ni Roman na tumakas. Narinig ni Javier ang mga tahol ng aso kaya napalingon siya sa likuran. Tumingin siya sa paligid at pinakiramdaman ang himig ng kalikasan. Tinaas ni Javier ang kamay at gumawa siya ng hamog at pinadala ito sa daanan ni Jericho. Tumigil sa paghapol sina Jericho nang mabalot ng makapal na ulap ang kapaligiran nila. Wala na silang makita na anupaman maliban sa makapal na ulap na tumakip sa buong paligid. Sinamantala naman ito ni Javier at tumakbo siya sa itaas. Subalit napansin ni Jericho ang isang silhouette na umaakyat. Ayon! Pinaulanan nila ng palaso si Javier. Bumaon ang mga palaso sa puno sa bawat ilag ni Javier. Hinabol siya ni Jericho at sinubukang hulihin. Pero mabilis ang pagtakbo ni Javier at di niya hahayaang mahuli siya ni Jericho.
Pagkarating sa masukal na bahagi ay tumalon si Javier at nagtago sa ilalim ng nakausling na bato. Tumalon naman si Jericho at ang kanyang mga tauhan sa ibabaw niya. Nang makalagpas ang grupo ni Jericho, ay saka palang lumabas si Javier at tumakbo pabalik sa grupo ni Raya. Samantala, namataan naman ng mga gwardya si Raya habang papaakyat sila sa mga batuhan. "Doon!" sigaw ng isang gwardya. Biglang bumagsak si Raya sa lupa dahil hindi niya na makayanan ang sakit. Nakadagdag pa sa kanyang pasanin ng sugat sa binti dahil sa pinsala ng serket. Namamanhid na rin ang isang binti niya sa pagod. Inakay ito ni Roman. "Hindi ko na kayang tumuloy," daing ni Raya. "Hindi ka namin iiwan," sambit ni Roman. "Pakiusap, tumakas na kayo." Biglang nahimatay si Raya. Nataranta si Roman. "Paparating na sila!" sigaw naman ni Elias. Tumayo si Roman at napilitang iwan si Raya, subalit bigla siyang pinana gamit ang isang pana. Tinamaan sa likod si Roman. Tumagos sa puso niya ang dulo ng palaso na agaran niyang ikinamatay. Bumagsak sa lupa si Roman na nakadilat ang mga mata. Napatakbo tuloy sa takot si Elias. Nilapitan naman ng mga gwardya si Raya at tinawag nila si Prinsipe Jericho. "Jericho! Nabawi na namin si Prinsesa Raya!" sigaw ng isang kawal. Patuloy na tumakbo si Elias, ngunit napalibutan siya ng mga gwardya. Huminto si Javier sa pagtakbo nang maabutang napaikutan si Elias ng mga gwardya. Nagtago siya sa may puno at nag-isip ng paraan kung paano niya mapapaalis ang mga gwardya. Subalit hindi niya inaasahan ng mga sumunod na eksena. Biglang sumigaw ng malakas si Elias at tumalsik sa paligid ang tatlong gwardya. "Oh!" sigawan ng mga kawawang kawal nang bumalandra sila sa mga puno sa malakas na puwersang nailabas ni Elias. Pagkatapos nito, tumakbo papalayo si Elias at inosenteng iniwan ang malagim na krimen na ginawa. Natulala lang sa may sulok si Javier at hindi agad nakareact sa pangyayari. Dito pa lang niya napagtanto ang habilin ni Gamora na lubhang mapanganib si Elias para kay Jericho. Makalipas ang isang araw, makikitang naglalakad ng kabayo ni Jericho sa main square kasama si Raya. Tinulungan siya ni Haring Argo sa pagbaba at sinalubong sila ni Michelle habang niyayakap ng hari si Raya. Huminto si Michelle at nagmasid lang. "Sobra ako nag-alala sa'yo. Alam mo ba yon?" wika ni Haring Argo kay Raya. "Tama ka. Ito'y kagagawan nga ng mga druids. Dinukot nila siya." Sabat naman ni Jericho na nakasakay pa rin sa kabayo. Tumingin ang hari kay Raya pero pilit lang nang umiti ang prinsesa. Niyakap muli siya ng ama. Masaya naman si Michelle sa tabi dahil nakabalik na rin sa wakas ang prinsesa. Maging siya ay sobrang nag-alala din at hindi siya nakatulog ng magdamag sa kakaisip sa sitwasyon ng amo. Kinagabihan, nagpapahinga na si Raya sa kanyang kama at nakabihis na ng pantulog. Biglang may kumatok sa pinto kaya napabangon si Raya upang buksan ito. "Javier!" gulat ni Raya. "Prinsesa!" sambit ni Javier. Pinapasok ito ni Raya at isinara ang pintuan. "Gusto kong malaman kung ayos ka lang ba?" wika ni Javier. "Ayos lang ako. Saka yung sinabi ko pala sa'yo kahapon." Napahinto si Raya. "Mapagkakatiwalaan mo ko, Raya. Hindi ko sasabihin kahit kanino." Sagot agad ni Javier. "Salamat, Javier. Alam ko na ngayon kung sino talaga ako. At hindi ito isang bagay na dapat katakutan. Marahil isang araw ay darating ang mga tao upang makita ang mahika bilang isang puwersa para sa kabutihan.
Wika ni Raya. Buti nga, nakabalik ka na. Nasambit lang ni Javier at medyo naiilang sa tagpo nila. Salamat, Javier. Binuksan ni Raya ang pinto para palabasin na ang binata. Matulog ka na, ani ni Raya at tumangulang si Javier na nakangiti. Samantala, nakasandal naman si Jericho sa ilalim ng hagdan habang bumababa si Javier mula sa silid ni Raya. Dapat mong itigil ito, wika ni Jericho. Di ito pinansin ni Javier. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad pauwi sa bahay. Tiyak na pupugutan ka ng hari kapag nalaman niya ang totoo at walang paraan para ito itanggi mo. Dagdag pa ni Jericho. Napahinto si Javier at humarap sa prinsipe. Anong itatanggi ko? Napalunok ng laway si Javier. Kinabahan at mukhang nabuko na rin siya ni Jericho. Lumapit ang prinsipe sa kanya. Ang iyong lihim na pagmamahal kay Prinsesa Raya. Sagot ni Jericho. Medyo natawa si Javier at nakahinga ng maluwag. Tama. Nasambit lang ng binata. Kung ako sa'yo, kumuha ka ng kaunting payo mula sa isang taong may alam tungkol sa mga gusto ng mga kababahian. Pagpaparinig ni Jericho. Pwes, kung may ganoong tao, sige, paig ako. Sabay ngiti ni Javier. Manatili sa mga babaeng higit na bata pa. Papaano ko nga ba ilalagay ang level mo? Nag-isip-isip muna si Jericho. Talaga? Maiksing sagot ni Javier. Hindi kanya pwedeng maging kaibigan. Hayaan mo ang anumang bagay na gusto niya. Payo ni Jericho. Oo, alam ko. Sagot naman ni Javier. Wala kang maitatago sa akin, Javier. Dagdag pa ni Jericho at natawa na lang din si Javier. Hindi ganito ang pinapangarap ko. Wika niya at iniwan si Jericho na malapad ang ngiti. Pumasok sa bahay si Javier at nadatnan niyang nakatayo lang sa may sala ang tiyuhin. Pasensya na po, tiyo. Mabagal na naglakad si Mang Rigor papunta kay Javier at niyakap ito. Akala ko magagalit ka? Taka ni Javier. Oo, kanina. Hanggang sa sandaling pumasok ka. Naglaho lahat ng iyon nang muli kitang makita. Nagpapasalamat ako na nakabalik ka ng ligtas at maayos. Wika ni Mang Rigor. Alam na ni Raya ang katotohanan. Sinabi na sa kanya ng mga druid na meron siyang taglay na kapangyarihan. Patawarin mo ako. Paghingi ng tawad ni Javier. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Ani ni Mang Rigor. Pareho na kaming dalawa. Ano na ang gagawin namin? Tanong pa ni Javier. Dapat mo siyang alagaan at umasa tayong hindi matutuklasan ni Argo ang katotohanan tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sagot ni Mang Rigor. Tumangulang si Javier, tanda ng pagsang-ayon at ipinangako niya sa sarili na protektahan niya ang prinsesa sa abot ng kanyang makakaya. Sa susunod na kabanata, matatangay ng isang grupo ng mga kriminal si Raya at Michelle na magbabalak na pilitin si Haring Argo na tubusin ang kanyang anak na babae. Pero nang makatakas si Raya, tinangka ng kanyang kidnapper na ipasa kay Michelle ang posisyon bilang anak ng hari. Habang nakakulong, matutuklasan ni Michelle si Gregory na nagtatrabaho pala ito sa mga tulisan. At sa pagtatangka naman ni Jericho at Javier na iligtas si Michelle, ay maiipit sila sa kuta ng mga kidnappers. Dahil dito, magtatagpo muli ang landas ni Javier at Gregory na siyang makakasama nila sa pag-rescue kay Michelle. Inalalayan ni Jericho si Raya habang sinasakyan niya ang kanyang kabayo sa square. Nakabihis ito ng wardrobe na kulay violet habang nakasabit sa kanyang balikat ang mahabang pulang kapa.
Napatingin sa kanila si Michelle habang inaayos nito ang leather socket sa likod ng isang kabayo. Sana'y hindi kayo masyadong maabala sa biyahe ninyo. Wika ni Jericho. Salamat, Jericho. Sagot naman ni Raya. Tiyakin mong babalik kayo sa Terra Veda bago ang takip silim. Ika pa ni Jericho sa kabalyerong si Amos na siyang magbabantay kina Raya. Nakabihis ito ng silver na chainmail at nakasukbit sa scabbard ang espada. Opo, kamahalan. Magalang na sagot ni Amos. Sandaling nagkatinginan sina Michelle at Jericho habang paalis na sila sa Terra Veda. Bumaba si Javier sa hagdan ng palasyo. Saan sila pupunta? Taghoy ni Javier habang pasan niya ang isang malaking wooden shield na may mga palasupang nakabaon. Gustong dalawin ni Raya ang libingan ng aming ina. Sagot ni Jericho. Binaba ni Javier ang wooden shield at tinanaw lang si Raya. Makalipas lang ang ilang sandali, binabagtas ni Raya ang masukal na kagubatan kasama ang escort na si Amos at 3 pang kabalyero. Mukhang problemado ka, Michelle, Pansin ni Raya. Umiling si Michelle. Ayos lang ako. Sagot ng dalaga. Napakamalihi mo na ngayon Nagsisimula na ako mag-isip na baka may nagugustuhan ka ng lalaki. Natawa ang dalaga. Kailan kaya ako makakakilala ng disenteng lalaki? Turan pa ni Michelle. Pagsapit nila sa maliit na burolay, inatake sila ng mga bandido. Armado ang mga ito ng mga matataas na sandata at nakasuot ng mga maskara. Nataranta sila Raya at hindi nila alam kung saan pupunta. Isang bandido ang humila sa isang kawal at nahulog ito sa kabayo. Dito na siya inatake ng isa pang bandido. Bumaba naman ang mga kasamahan ni Amos para tulungan ang kasamahan nila. Pinatay nila ang umatake na bandido at tumagos sa likod nito ang mahabang espada. Dumistansya ang 3 at nagkanya-kanya sila ng laban. Tsing! Tsing! Dinumog sila ng mga kalaban pero magiting pa rin nakipaglaban ng mga kawal kahit na dehado sila sa bilang at armas. Pinaikutan naman ni Amos ang isang bandidong nakasakay sa kabayo at biglang tinabas sa leeg. Pero nailagan ng bandido ang atake niya at nagtapon din ng taga. Sinalag ito ng espada. Dumistansya si Amos sa kalaban at sinuri niya ang paligid. Napalibutan na sila ng mga tulisan. Mga binibini, dapat niyo akong sundan! Wika ni Amos, subalit binaril siya sa likod. Tumagos sa likod ni Amos ang isang palaso at napadapa ito. Napatakbo ang kabayo sa ingay ng labanan kasama ang patay na katawan ni Amos. Hinila naman pababa sa kanilang mga kabayo sina Michelle at Raya. Nakita ito ng kawal at pinatay niya ang mga lalaking humahawak sa kanila. Tinamaan ng saksak sa 2 likod na agaran nilang ikinamatay. Nabitawan ng mga ito sina Raya at nakatakas sila sa mga bandido. Michelle, tumakas na tayo! Tara na! Sigaw ni Raya. Tumakbo sila paakyat sa burol, ngunit hinihintay lang pala sila doon ng leader ng tulisan. Natatakpan ng scarf ang bibig nito kaya di kita ang kanyang mukha. Pinabalaan kita. Ako ang anak ni Argo Mondragon. Pupugutan kanya ng ulo kapag may ginawa kang masama sa akin. Banta ni Raya. Tinanggal ni Gringo ang scarf sa bibig at ngumiti sa prinsesa. Wala akong balak na saktan ka. Sa ngayon hindi pa. Higit na mahalaga ang iyong buhay kumpara sa akin, Prinsesa Raya. Nakangising sabi ng leader. Dinala ng mga ito sina Raya sa kampo na nakatayo sa may gitna ng gubat at sinilid sila sa tent.
Napasilip si Raya habang nagluluto ng hapunan ng lider na si Gringo. Bigla siyang napansin ni Gringo, kaya lumapit ang lalaki sa kanya habang nakatingin sa kanila ang mga bandido mula sa isang tent. "Malapit na siya. Alam mo na ang gagawin," wika ni Raya. Tumango si Michelle. Hinawi ni Gringo ang mga kortina sa tent at hinarap sina Raya at Michelle. "Tiwala kong komportable ka," ani ni Gringo. "Hinihiling kong malaman kung saan mo kami dadalhin," pakiusap ni Raya. "Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Magpahinga ka na." Tumalikod ito para umalis, ngunit biglang lumabas si Raya sa tent at nilapitan si Gringo. Napahinto ang lalaki at napatingin naman ang mga bandido kay Raya. "Gusto ko maligo," wika ni Raya. "Gusto mong maligo?" sabi ni Gringo. "Isa akong prinsesa at hindi sanay sa ilang pamantayan. Di ako gaya mo na lubos na nasisiyan sa amoy mo na tulad ng isang mabahong baboy." Sarcastic na sabi ni Raya. "Narinig niyo ba yon? Gusto raw maligo ni Prinsesa Raya. Sinong gustong tumulong sa akin para bantayan siya?" ani ni Gringo. Nagtawanan ang mga bandido. Lumapit ang dalawa at nakangising nagtaas ng mga kamay para mag-volunteer. Samantala, hapon na subalit hindi pa rin nakakabalik sa Terra Beda ang grupo ni na Amos, kaya lubos ang pag-aalala ni Haring Argo sa anak habang naghihintay sa palasyo at nakatayo sa gilid ng mesa. "Baka nagkaroon lang ng aberya kaya sila natagalan," wika ni Jericho. Kasama niya si Javier at dalawa pang kabalyero. "Hindi, magpadala ka na ng tauhan sa burol. Gusto ko ang bawat gwardya ay maghahanap sa kanya." Makapangyarihang utos ni Haring Argo. "Masusunod, kamahalan!" Sabay lumabas sina Jericho sa council chamber. Nagsisimula ng maghubad si Raya sa tabi ng batis. Dalawang lalaki ang nagbabantay sa kanya at kay Michelle at tinitiyak na hindi makakakilos ng anumang bagay ang dalawang dalaga. "Baka hindi mo kayaning maligo. Medyo malamig na ang tubig," wika ni Gringo. Nasa tabi lang nito si Michelle na nakatitig kay Raya. "Sigurado akong kakayanin ko. Kaya kung may natitira ka pang respeto sa kababaihan, bibigyan mo ko ng oras," sagot ni Raya. "Pwes sa kasamaang palad para sa'yo. Hindi ako kasing Maginoo ng iba. Ngayon, ituloy mo na." Sabay na pangisi at lumapit pa ng bahagya si Gringo. Napilitan tanggalin ni Raya ang kanyang panlabas na damit at binitiwan ng pangalawang bandido si Michelle. Mukhang nag-e-enjoy ang mga ito sa magandang tanawing nakikita. Isang manipis na tela na lang kasi ang nakatakip kay Raya at kapag natanggal pa ito ay masisilayan na ng mga humag ang itinatagong yaman ng prinsesa. "Pwede ba? Tumalikod kayo, ha?" pakiusap ni Raya kay Gringo. "Para ano? Makatakbo ka agad? Sa tingin mo ba ganun ako katanga?" sagot ni Gringo. "Oo, sa tingin ko nga napakatanga mo." Biglang hinatak ni Michelle ang espada ni Gringo. Napalingon sa likuran ng lalaki at sinubukang agawin ng espada, ngunit hindi nito namalayan ang paglapit ni Raya. Humarap si Gringo kay Raya pero sinalubong lang ng mukha ang malutong na jabs ng prinsesa. Pak! Tinamaan si Gringo at medyo nahilo ito. Hinagis ni Michelle ang espada kay Raya at nilaslasan ng prinsesa ang dalawang lalaki. Parehong tinamaan sa dibdib ang dalawang bandido at bumuka ang mga lamang loob nila. Hindi sila nakareact sa mabilis na atake ng prinsesa.
Namatay ang dalawa at tanging si Gringo na lang ang natitira. Pinaikot ni Raya sa kamay ang espada. Tinutukan niya sa mukha si Gringo at napaatras ito sa takot. Umiikot naman si Michelle kaya nakalapit agad ito sa prinsesa. "Takbo!" sigaw ni Raya kay Michelle. Napatakbo ang dalawa at sinundan ito ng prinsesa. Tumakbo sila sa kakahuyan habang hindi pa nakakabangon sa pinsala si Gringo. Napadpad sila sa madamong bahagi at inakay ni Raya si Michelle sa ibang direksyon para lituhin ang mga bandido. Hindi! Dito tayo dumaan!" ani ni Raya. Dumaan sila sa masukal na bahagi, subalit biglang natisod si Michelle at sumakit ang bukong-bukong nito. Tumigil si Raya at binalikan si Michelle. Napadaing sa sakit ang dalaga nang maipit ang ugat nito sa paa. "Takbo na!" pagtataboy ni Michelle kay Raya. "Ilagay mo ang braso mo sa balikat ko. Tara!" Inakay ni Raya ang braso ni Michelle. Hindi natin sila malalampasan. Kailangan mo magpatuloy nang wala ako. Wika ng dalaga. "Ayoko! Hindi kita iiwan!" tutol ng prinsesa. "Umalis ka na! Pakiusap! Humingi ka ng tulong sa iba!" ani ni Michelle at napaluhod ito sa pamimilipit. Walang nagawa si Raya kundi iwan ng lingkod para mailigtas ang sarili. "Kunin mo ito." Inabot ni Raya kay Michelle ang espada. "Takbo!" sigaw ni Michelle. Napakaripas ng takbo si Raya. Paika-ika naman naglakad si Michelle at nagtago sa likod ng isang puno. Pagkatapos nito ay binulaga at tinuhog ang lalaking humahabol sa kanila. Tumagos sa likod ng lalaki ang espada. Napaluhod ito at napasigaw ng malakas na siyang kinabahala naman ni Raya. Tumigil siya ng takbo nang marinig ang sigaw ng lalaki. Nakabihis na lamang siya ng puting sando na may bahid ng kaunting dugo. Nang matunaw na ang sigaw ay saka palang nagpatuloy sa pagtakbo si Raya. Samantala, dumating naman sina Jericho at Javier sa pinangyarihan ng pag-atake kasama ang ilang kabalyero. "Suriin niyo kung may buhay pa! Mukhang niyari sila ng mga bandido." Bumaba sina Jericho sa kanilang kabayo at lumapit siya sa bangkay ng kabalyero niya na may nakatusok na espada. Hinugot niya ang espada at sinuri. Binasa niya ang simbolo na nakaukit sa espada. Napansin naman ni Javier ang isang sulat na nakatusok at nakabaon sa katawan ng isang lalaki. Kinuha niya ito at tinawag ang prinsipe. "Jericho, isa itong sulat. Mukhang binihag nila si Raya." Wika ni Javier. Binaon ni Jericho ang espada ng bandido at hinugot niya ang sariling espada sa scabbard. "Mukhang dito humahantong sa daang yun ang mga bakas nila." Sabay takbo ni Jericho sa kabilang bahagi ng burol. Tumakbo sila papunta sa kakahuyan dahil mukhang malapit lang dito ang kuta ng mga bandido. Dahan-dahan naglakad sina Jericho sa gubat at sinenyasan niya ang mga kabalyero na dumistansya sa paligid at maging alerto. Nakarinig si Jericho ng mga yabag ng paa. Ipinagpalit niya ang kanyang espada sa isang crossbow. Tumakbo siya papunta sa matabang puno at nagtago. Patuloy pa rin ang mga yabag at papalapit na ng papalapit ito sa kanya. Biglang tumalon mula sa pinagtataguan si Jericho at tinutukan ng hinihinalang kalaban. Subalit laking gulat niya nang bumulaga sa kanyang harapan si Raya na takot at nanginginig. Naibaba agad ni Jericho ang pana. Lumapit si Raya sa kanya na nanginginig ang katawan. "Nasaan si Michelle?" Tumingin lang si Raya kay Jericho at umiling. Sa kabilang dako, makikitang napalibutan na si Michelle ng mga bandido. Wala na siyang takas at lahat ng pwede niyang lusutan ay hinarangan.